I hate you. Halos lumabas na ang mga litid ni Cassidy habang binubulyawan siya. Mabuti at inabutan pa na niya ito sa labas ng building. Napakatuloy nitong maglakad. Hindi niya maintindihan kung ano ang pinagsisinter nito. Oo, nangako siya na bibili sila ng mga damit. Pero wala siyang sinabi na sa mall sila magsha-shopping. Wala naman talaga siyang balak na dalhin ito sa ukay-ukay. Naisip niyang ipasyal ito sa Baclaran o di kaya sa Divisoria. Pero dahil umaasam ito na sa mall sila pupunta, naisip niyang i-disappoint ng husto ang dalaga. Gusto niyang inisin ito para mapilitan itong umalis na sa bahay nila. Kaya ipinasok niya ito sa ukay-ukay. Ilang beses na niyang sadyang pinahihirapan ang dalaga, pero sadyang hindi ito sumusuko. Bagaman panay muna ang reklamo nito, ginagawa pa rin ito ng maayos ang mga trabahong ibinibigay niya. Siya tuloy ang parang gusto nang sumuko sa pagpapahirap dito. Nakukonsensya na siya tuwing nakikita itong nahihirapan. Ano bang problema mo? Ikaw na nga ibinibili ng damit. Ikaw pa ang nag-iinarte. Kaasar ka. Alam mo ba iyon? Nanlaki ang mga mata nito. Namula ang mukha. Parang lalong nagalit sa sinabi niya. Weird. Pero parang ngayon lang niya napansin na lalo itong gumaganda kapag nagagalit ito. Ginawa ko lahat ng mga pinagsasabi mo sa akin. Ang mga bagay na iyon na hindi ko nakasanayan sa amin. Ako na prinsesa sa bahay namin. Sumakay ng jeep at naniningil ng mga pasahero. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin iyon? Tapos, ito lang ang magiging kapalit. You didn't even have the decency to bring me to the RTW store. Tiningnan niya ito ng masama. Hindi niya alam kung bakit. Pero medyo lumalambot ang puso niya. Baka nga sobra naman ang ginawa niya. The least he could do was buy her clothes that she could really call her own. Right? After all, naghirap ito kasama niya maghapon. She earned it. Huminga siya ng malalim. Okay. Pero hindi tayo sa mall pupunta. Mamimili ka. Sa Baclaran o sa Divisoria? Matalim siyang tiningnan nito. Umuwi na tayo. Ang matigas na sabi. Tigilan mo ngayang ang kaartihan mo. Kailangan mong bumili ng damit dahil ay kung nababastos ka. Anito. Nakatayo ito na malapit sa jeep niya. Sakay. Hindi ako sasakay hanggat hindi mo sinasabi na uuwi na tayo. Gigil nito. Sasakay ka o bubuhatin kita? Banta niya. Wala iyong epekto sa dalaga. Sinimangutan lang siya nito at inirapan. Nilapitan niya ito at walang sabi-sabing pinungko at ipinasok sa unahan ng jeep. Napangiwi siya. Nakalimutan niyang medyo mabigat ito. Nagtataka siya dahil maliit ito at hindi naman ganoon kalakas kumain. Isang malakas na suntok sa braso niya ang ginanti nito. Pinagbigyan na lamang niya ang dalaga kahit nang gigigil na siya. Sumakay siya sa jeep at binuhay ang makina. How dare you to do that to me? Sigaw nito malapit sa tainga niya. Hindi niya ito pinansin. Minaniobra niya ang jeep papuntang Baclaran. Patuloy pa rin ito sa pagtala. I hate you. You hear me? Gigil na bulyaw nito. Napapalatak siya. Para sa isang mayamang dalaga, masyadong matalas yung dila mo. Prinsesa. Masyado ka ring iskandalosa. Tumigil ka nga na dyan bago tayo madisgrasya. Warning niya. Itinigil niya ang jeep at tiningnan ito. Baba. Utos niya. Inirapan siya nito pero mabilis na sumunod. Napakabilis ang lakad nito. Kung saan pupunta ay hindi niya alam. Nakita niyang sumuot ito sa isang mataong daanan. Papunta sa mga tindahan ng sari-sari sa Baclaran. Nagmamadaling hinabol niya ang dalaga at hinagip ang kamay nito.
para dalhin ito sa bilihan ng mga damit. Lian's hand was rough and firm against hers. Nakakulong ngayon ang maliit at malambot niyang palad sa malaking kamay nito. Hindi niya alam kung bakit. Pero nabitin sa lalamunan niyang lahat ng sasabihin niya sana nang humarap dito. She felt a rush of electricity run through her veins when his skin touches hers. And a strange fuzzy feeling eclipsed her rage. Napatingin siya rito nang bitawan nito ang kamay niya. Nakatapat sila sa isang stall ng RTWs. Hile-hilera sa lugar ng mga tindahan ang lahat ng klase ng damit. Inabot ng binata ang isang pares na nagustuhan yata nito. She suddenly felt brief with his hands not holding hers. Ano ba, Cassidy? What the hell is wrong with you? Sermon niya sa kanyang sarili. Nang biglang magsalita si Lian, ay pinilit niyang pabalikin sa normal ang pusong kumakabog. Pwede na ba ito sa panlasa mo? Hawak nito ang isang bulaklaking blouse na mukhang pangmatanda at isang palda na kulay gray. As usual, nasa mukha ulit nito ang nakakainis na ngisi. Nang hindi siya kumibo, ay pinalitan nito iyon ng isang pares ng mas pangit na damit. Paulit-ulit nitong ginawa iyon hanggang sa matunaw ang depensa niya. Hindi na niya matake ang kabaduyan nito. Pero natawa na lang siya. Napapailing na tinignan niya ito. Wala ka talagang taste. Alam mo ba iyon? Nilampasan niya ito at nagtingin-tingin na rin ng mga items na umaagaw ng pansin niya. Narinig niya ang malakas na tawa ng binatang nakasunod sa kanya. Maya-maya pa, ay pareho na silang nag-e-enjoy sa pagbili ng mga mumurahing damit. Tinitingnan ni Cassidy ang palanggana, detergent, at mga damit na pinamili nila ni Lian sa baklaran. Ayon sa binata, kailangan raw niya labhan ang mga iyon bago ito isuot. Palagay yata nito ay ubod na siya ng tanga. Natural alam niyang kailangan niya labhan ang mga bagong damit bago gamitin. Ang ayaw niya ay ang katotohanan na siya ang maglalaba ng mga iyon. Sa katamarang maglaba, minabuti niyang ipagpatuloy ang pagsusuot ng mga damit ni Shara. Ang totoo ay hindi niya nalalabhan ang mga damit nito na hiniram niya. Tambak tuloy ang labahin niya ngayon. Ang siste. Sinita siya ni Lian kagabi nang mapansin nitong maikli pa rin ang suot niya. Nilagyan niya ng tubig at detergent ang palanggana. Saka inulublob doon ang mga damit. Malay niya kung paano maglaba. Kapag ba ginaya ko ang ginagawa ng mga babae sa commercials ng detergents, laba na ba ang tawag doon? Parang tangang kinakausap niya ang kanyang sarili. Huminga muna siya ng malalim. Saka sinimulan ang iniisip na paglalaba. Pero sa sandali pa lamang siya nagkukusot, ay mahapdi na ang mga kamay niya. Nang itaas niya ang mga iyon, ay mapulang-mapula na ang balat sa pupulsuhan niya. At sa palagay niya, ay magsusugat pa ang daliri niya. May allergy yata siya sa detergent na ginagamit. Paano ko na ito lalabhan ngayon? May biglang pumasok sa isip niya. Itinupi niyang pang-itaas na laylayan ng jogging pants na suot niya, hanggang sa umabot iyon sa ibabaw ng mga tuhod. Pagkatapos ay inilubog niya sa palanggana ang mga paa. Tama na ang lamig ng tubig. Tinapak-tapakan niya ang mga damit sa palanggana. Parang iyong napanood niyang ginagawa ng mga nagkakatas ng ubas. Sa ganong ayos siya naabutan ni Lian. Anong ginagawa mo? Bakit nakasakay ka dyan sa palanggana? Masyado kang mabigat. Baka mabasag iyan. Sita nito sa kanya. At nakuha pa yata siyang laitin ng hunghang na ito. Ibato niya kaya rito ang mahal nitong palanggana? Siyempre, ay hindi niya iyon magawa. Can't you see I'm doing the laundry? Napangiwi ito. Sa akala mo, malilinis ng ginagawa mo ang mga damit na iyan? Napailing ito ng dahan-dahan siyang tumango. Bumaba ka dyan at ipapakita ko sa iyo kung paano maglaba.
Parang pagod na saad nito. Nang hindi siya kumikilos, ay hinila siya nito. Nadulas siya at sumabit ang isang paa niya sa gilid ng palanggana. Nawalan siya ng balanse at natumba sa ibabaw ng binata. Napasubsob ang mukha niya sa malapad nitong dibdib. He smells so good. Pabango kayang inilalabas ng pores nito sa halip na pawis? Nang mag-angat siya ng tingin, napatitig siya sa mukha nito. Tila abala rin ang lalaki sa pagmamasid sa mukha niya. Lian was simply the man of her dreams. His mischievous smirk suddenly formed on his lips. Titig na titig ka sa akin. Hindi na ako magugulat na bukas makalawa ay may gusto ka na sa akin. Bigla siyang napatayo sa inis sa sinabi nito. Aroganting pobre. Maktol niya sa sarili. Lalayasan na sana niya ito, pero nahablot agad nito ang kanyang kamay. Napasigaw siya. Napatingin ito sa kanya. Hindi ka pa pwedeng umalis. Naputol ang sinabi nito. Nang makita marahil na maluha-luha siya, habang hinihipan ang parting nahagi. Anong nangyari dyan? Hindi ba obvious? Di nasugat dahil sa pagkukusot. Kaya nga tinatapakan ko na lang ang mga damit. Napakamot ito sa bandang kilay. A habit of his which she found curious and sweet. He looked adorable in her eyes whenever he did that. Pero ayaw niyang paninirmo nito. Tulad ngayon. Bakit hindi mo agad sinabi? Sige na. Banlawan mo ng maayos at ng malagyan ng gamot. Iritadong utos nito. Before she could even think of something to say, he had dragged her to the sink in the kitchen, taking care not to touch the injured part. At ito mismo ang naglinis ng mga kamay niya. Pagkatapos ay hinila siya nito papasok sa loob ng bahay. Pinaupo siya ng binata sa isang upuang kahoy. Saglit itong nawala. At nang bumalik, ay may dala na itong ointment at bulak. Umupo ito sa tabi niya at sinimulang lagyan ng gamot ang mga kamay niya. Bakit ba kasi nakalimutan kong manipis pala ang mga balat ng mga mayayaman? Parang timang na pagkausap ng binata sa sarili. Pero naroon na ang pag-alala sa tinig nito. Tinitigan niya ito habang seryosong nilalagyan ng gamot ang mga kamay niya. Hinihipan-hipan pa nito ang mga iyon pagkatapos. Habang patuloy ito sa paninirmon, sa kanya at sa kanyang sarili, a thought suddenly hit her. This thoughtful, arrogant, handsome, hard-working young man, however poor, might just be the perfect one for her. At the end, ang binata ang naglaban ng mga damit niya. Mabuti na lang at ipinanghuli niya ang mga underwear niya. Magpapasama na lang siya kay Shara na bumili ng gloves para malabhan ang mga iyon, kahit may sugat pa ang mga kamay niya. Sinabihan siya ng lalaki na manood na lamang habang naglalaba ito, para daw sa susunod ay marunong na siya. Hindi niya alam kung bakit, pero gumaan ang loob niya sa kaalamang nag-aalala ito sa mga sugat niya. At sa kanya, the knowledge that he cared a little about her brought Cassidy immeasurable joy. Abalang lahat sa pagtatrabaho sa talyer nang may biglang tumikhim sa likuran nila. When she looked behind her, she saw a tall and a handsome man. Sa hinuha niya, ay halos kaedad lang ito ni Lian. Chin pare, napadalaw ka. Bati nang huli nang makita ang bagong dating. Napaupo ang tinawag na Chin sa ibabaw ng sasakyan na ginagawa ni Lian, saka ngumisi sa binata. Tumayo si Lian, nakakagaling lang sa ilalim ng sasakyan. Kumusta ang best friend kong mekaniko? Heto, hindi lang mekaniko, jeepney driver pa. Napapangiwing sagot ng binata. Antipatiko. Nakalimutan na yata ako.
Hindi man lang ito nag-abalang ipakilala siya sa kaibigan nito. She make a cough to get the men's attention. Nagtagumpay siya dahil agad bumaling sa kanya ang dalawa. Saka lang siya tila naalala ni Lian. Lumapit ito sa kanya. Cassidy, siya si Chin, best friend ko. Si Cassidy, nakikitira sa bahay namin. Ngumiti siya sa bagong kakilala. Hi, sabi niya. Hindi mo sinabi na may maganda kang border. Di sana lagi akong nasa inyo. Biro nito. Pasimpleng hinagod siya nito ng tingin. Napamula siya. Kahit alam niyang biro lang iyon. Natuwa pa rin siya. Ang tagal na rin kasi na wala siyang naririnig na papuri. Kundangan ito si Lian. Walang magandang lumalabas sa bibig kapag siya ang concern. And speaking of her arrogant landlord, ayun ito. At kunot na kunot ang no. Habang palipat-lipat ang tingin sa kanila ng kaibigan nito. Sige na, balikan mo na yung ginagawa mo. May pag-uusapan pa kami ni Chin. Pagtataboy nito sa kanya. Niyaya nitong lalaki sa malapit na tindahan. Anong problema nun? Aniya sa sarili habang tinatanaw ang mga ito. She shook her head. Just when she thought that Lian was starting to be agreeable. There he was acting like a total jerk. Napabuntong hininga siya at tumalikod para balikan ang ginagawa. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.